Ihinto mo yung pagrereklamo, ihinto mo yung pagdududa, pero wag mo ihinto yung pananalangin. Wag mo ihinto yung pagsisimba. Wag mo ihinto yung pananampalataya sa Panginoon. Wag mo ihinto ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So pwede ba tayo magkaroon ng commitment sa 2024 that whatever it takes, whatever happens in our life, dumaan man tayo sa storms and shipwreck ng ating buhay, hindi natin nahahayaan na yung prayer life natin ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin nahahayaan na yung ating Bible reading ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin nahahayaan na yung relationship natin sa Panginoon ang maging casualty ng ating problema. Ano mang pagsubok na dumaan sa aking buhay, hindi mawawala yung pagiging masiyahin ko, hindi mawawala yung pagiging positibo ko, hindi mawawala yung pananampalataya ko sa ating Panginoon. Magiging mapagmahal, mapagbigay pa rin ako at magpapatuloy ako at maglilingkod sa Panginoon hanggang wakas. All glory to the Lord. Pero in case tahimik ka buong service at ine-expect kung magiging tahimik ka talaga buong service, bibigyan kita ng one last time to say amen. Kasi ito lang yung pinaka-amenable part ng preaching sa totoo lang. Amen? So fasten your seatbelt because when I read this, I want you to confess this with all your heart that whatever this verse is saying, you're gonna hold on to it. And you're going to believe that this is something that God is promising in your life today. Amen? Kasi sabi ng scripture, they lost all their hope. Tinanggal nila yung kanilang mga bagahe. Tinapon nila ang kanilang bagahe. Binaba nila yung kanilang angkor. Ginawa nila ang lahat to save the ship. But unfortunately, they cannot. Kaya sabi ni Apostle Paul, sinabi ko na sa inyo, wag na kayong mag-sail. Pero mapilit kasi kayo. Ang saklap, no? Kasi, alam niyo yun, yung parang, may kaibigan ba kayo nung nasa problema ka na, sinabihan ka pang, sinabi ko kasi sa iyo eh. Di ba parang sarap sa pakin ng mga ganon, no? Alam ko na nga, tama ka na nga, hindi na nga ako nakinig eh, no? Tapos papamukha mo pa talaga sa akin, maling-mali ako eh, no? Ang kailangan ko ngayon, solusyon, hindi konsumisyon. Di ba may kilala kayong ganon? Just imagine, Apostle Paul, nakatayo siya doon, sinabi ko na sa inyo, huwag na kayo maglalayag. Kasi mapanganib nga. But watch this, may sinabi pa si Apostle Paul kasunod nun. Pero ang sabi niya sa verse 22, again, this is the amenable part of the message, so don't miss this. Ang sabi ng verse 22, but alam ko that we are going to face a trouble, but take courage. Why? Because none of you will lose your lives, even though the ship will go down. Na-miss pa rin ang katabi nyo. Na-miss niya pa rin. Bibigyan ko kayo ng one last stand. I-rephrase natin. Ang sinasabi ni Apostle Paul, the ship will not make it, but you will make it. That's what he is saying.